Magandang araw, Ma'am Loriby, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng iyong channel. Ako'y Tubong Sultan Kudarat. Tawagin mo na lang akong Luisa at ako'y 26 years old. Sa pharmacy kami nagtatrabaho ng aking best friend na si Chona. At maya-ama ito na nagkaroon ng interes sa akin. Marahil iba sa mga inyo tagapakinig ay husgahan ako. Pero tatanggapin ko po ang lahat ng iyon. Basta ang sa akin lang ay sinunod ko lang naman ang payo ng mga nakakakilala sa akin. At ganito ang aming kwento ng kanyang ama. Na kailanman di ko makakalimutan. Tapos na ang trabaho namin ng araw na iyon ng aking best friend. Oh, paano friend? Kita na lang tayo bukas. Sure friend. Sabay, babay sa akin ni Chona. Matalik ko itong best friend. Simula pa noong kami high school. Kaya lahat ng mga problema ko sa kanya ko sinasabi at lagi akong pumupunta sa bahay nila pag walang kanyang mga magulang. Kaya kahit minsan, di ko pa nakikilala ang parents ni Chona. Hanggang sa mabalitaan kong naghiwalay na ang mga magulang nito at mag-isa na lang siyang naiwan sa kanyang ama. Si Best Chona na si Mang Jun, pero tanging pangalan ko lang ito nadidinig dahil busy lagi si Mang Jun sa trabaho. Isa itong menero. Kaya di ko pa ito nakikita ng personal. Sa totoo lang, sabi ni Chona, matagal na daw nitong gusto akong makilala ng ama dahil lagi daw pinapakita ni Chona ang mga pictures naming dalawa. At ito'y laging bukang bibig ni Chona ang pangalan ng ama nito sa akin. Pag kami nag-uusap na dalawa, kaya ng araw na naghihintay kami ng masasakyan. Pawi, di ko makalimutan ang mukha ni Chona para kasi itong namumutla. Kaya nang nasa bahay na ako, ay agad ko itong tinawagan sa phone. Hi Bes, musta ka na? Okay ka lang ba? Hello friend, di ako okay. Para kasi akong lalagnatin. Wait, magpapunta ako dyan ng doktor para ma-check ka. Salamat Besa. Naku, wala yun, Bes. Para saan ba ang pagiging magkaibigan natin kung di kita inaalala? Sige, Bes. Pahinga ka na. Balitaan mo na lang ako, ah. Okay, Bes. Bye. Kaya, kinaumagahan, nagpapunta nga ako ng isang doktor sa bahay nila Chona. Ito'y si Alvin. Kaya, nang mabalitaan ko na okay na si Chona, ay agad ko siyang dinalaw. Pero naabutan ko doon ang ama nito. Kumakatok ako ng pintuan ng bahay nila Chona. Nang may magbukas iyon, nakita ko ang isang lalaki. Gwapo ang lalaki at nasa 40 plus na ito. Kaya di ako makapagsalita sa kabiglaanan na bigla akong natulala. At dahil matangkad ito. Magandang umaga po. Magandang umaga naman. May kailangan ka ba, miss? Andyan po ba si Chona? Si Chona ba ka mo? Hinahanap mo ang aking anak. Anak po ninyo si Chona, sir? So, ikaw ba ang kaibigan ni Chona na si Luisa? Opo, sir.
Andyan po ba siya? Oo, sandali. Sasabihin ko kay Chona. Andito ka. Salamat po, sir. Huwag ka nang sir sa akin. Di naman ako ganon katanda, di ba? Diyan na lang. Okay, sir. I mean, June. Nangingiti ako ng mga sandaling iyon dahil di ako makapaniwala na ganon kabait ang ama ni Chona at pinakitaan ako nito ng mabait na ugali sa una naming pagdaupang palad. Asikasong-asikaso ako ni Mang June, lagi itong nakatingin sa aking direksyon habang hinihintay si Chona. Kaya nang lumabas agad si Chona sa pintuan ng kwarto nito'y agad na kaming nagkausap ng aking best friend. Kaya di ko na nakita si Mang June doon gang sa pag-uwi ko ng aming bahay. Di ko na nakita ito. Kaya kinabukasan, sabay ka na sa akin, best friend. Mukhang okay ka na, best friend. Oo naman, meron na kasi akong taga-sundo. Maganda naman kung may taga-sundo. Kana, at sino naman ang maswerteng iyon, aber? Siyempre naman, best, ang papa ko. Oops, si Mang June pala. Kala ko naman kung sino. Nag-i-imagine ka na meron na akong boyfriend. Ikaw talaga, best. Siyempre, gusto ko muna na ikaw ang magkaroon ng love life. Tsaka na ako. Kailan pa kaya ako magkaka-love life niyan, best? Tawa kong uwi ka sa aking best friend. Tawanan kami ng mga oras na yon dahil masayahin talaga si Chona. Kaya hindi na nga ako nagdalawang isip na makisabay na ako kila Chona. Kaya habang naglalakad kami papunta sa sasakyan ng papa ni Chona at nang makita ko si Mang June na kuntodo ngitito sa amin at imbis na si Chona ang pagbuksan ng door ng kotse. Ako, kaya sobrang flattered ako sa papa ng aking best friend. Kaya habang kami nasa daan, nakikita ko si June na laging nakatingin sa mirror ng kotse. Nasa likod kasi ng car ko umupo at si Chona sa harapan din ng car. Kasama ang papa nito. Kaya habang nagmamaneho, ito, napapasulyap ito sa mirror. Kaya, kitang-kita ko ang mga mata nito. Nasa kinaroroonan ko ito nakatingin. Tuloy-tuloy naman ang kwentuhan namin sa loob ng car. Sinabi na hiniram daw nito ang sasakyan sa kumpare nito para daw kami sunduin ni Chona. Okay namang kausap si June. Di ako boring, kaya hinatid nila ako mag-ama hanggang sa aming bahay. Kaya malaking pasasalamat ko dahil meron na ako. Nakasave ako ng bayad sa jeep. Kaya simula na noon, lagi nang si June ang tagusundo namin ni Chona. Kaso, nagtaka ako isang araw. Naging bisita ko si June sa aming bahay at may dala-dala na itong prutas at kung ano-anong regalo sa akin. At di ako makapaniwala. Nanliligaw na ito sa akin. Siyempre, pinakiharapan ko siya ng maayos. Pero sinabi ko din kay Chona ang lahat. Ayaw ko kasi na may masabi si Chona sa akin. At sinabi nito na alam niya ang lahat dahil nakiusap sa kanya ang papa nito
naihatid ako sa aming bahay para malaman ito at makaakyat ng ligaw sa akin. Di ko alam na okay lang iyon sa aking best friend na ligawan ako ng papa nito. Kaya nang lumahon, di ko na din pinatagal ang panliligaw nito at agad ko na ding sinagot si June dahil na din sa pakiusap ni Chona na wag ko naman daw sanang bastidin ang ama nito. Kaya sinunod ko lang din naman ang payo ng mga nakakakilala sa akin. Pero iniisip ng iba na pera lang ang habol ko kay June, pero mali sila nang iniisip dahil sa totoo lang. Sa una naming pagkikita ni June ay nagkaroon na ito ng puwang sa aking puso at nagkaroon ako ng paghanga kay June dahil napakabait naman nito. Kaya wala akong may pintas sa pagkatao nito hanggang sa naging magjowa kami at ipinahay na ako nito. At habang hinihintay namin na mapawalang bisa ang kasal nila ng nauna nitong asawa,